Ayaw patulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga pahayag ni dating Congressman Zaldico. Ang sabi ng Ombudsman at ng Senate Blue Ribbon Committee, walang probative value o hindi magagamit sa investigasyon ang mga pahayag ni Ko dahil hindi ito pinanumpaan. Kaya muli nilang hamon kay Ko, umuwi na. Nakatutok si Nico Wahe. Your comment po on Zaldico's accusations po, sir? Let me talk about it. If you want to talk about the storm, we'll talk about that. I don't want to even dignify what you say. Ayaw patulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdawit ni dating Congressman Zaldico sa kanya sa umano'y budget insertion sa 2025 national budget. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa mga sinalanta ng Bagyong Tino sa Negros Occidental. Ang Malacanang tinawag na kanal ang unang video ni Ko at hindi raw nagbago ng script sa ikalawang video ngayon. Hearsay o sabi-sabi lang daw ang pahayag ngayon ni Ko. Hamon nila kay Ko, umuwi na at panumpaan ng salaysay. Yan din ang pakiusap ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hinamon ni Ko na imbestigahan si dating Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Remulla, pinagsusumitin nila si Ko ng salaysay para maberipika at sumailalim sa tamang proseso. Pero pinili raw ni Ko na umiwas sa proseso at sa halip ay sa social media naglabas ng kanyang kwento. Matagal na raw hinihiling ng Ombudsman na ipresenta ni Ko ng maayos ang kanyang ebidensya. Kung ang dahilan daw ng pag-iwas ay takot, sabi ng Ombudsman, handa silang magbigay ng proteksyon. Tinawag din ni Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson ang mga pahayag ni Ko na kwento-kwento lang at walang probative value dahil hindi naman ito pinanumpaan. Pumunta siya rito, mag-take vote siya at sabihin niya yung statement niya, then hindi na may probative value. Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga searchers. Why would, I'm not defending the president. Why would he insert 100 billion sa BICAM samantalang sa NEP kaya niyang gawin yun? Second, bakit niya binito? Sa tingin ni Tindig Pilipinas Convener Kiko Aquino D, dapat ilayo na ng Pangulo ang sarili sa investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Hindi porke nagsalita si Representative Ko ay guilty siya, pero dahil parte na nga siya ng usapan, may nag-aakusa na sa kanya, hindi pwedeng involved siya sa pag-imbestiga sa sarili niya. Ang tingin ko dapat mangyari ay i-recuse niya yung sarili niya sa lahat ng mga investigasyon. Madaling maniwala na magnanakaw ang isang Marcos, pero kailangang dumaan sa tamang proseso yung ganitong statements. Panawagan din ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang pag-uwi ni Ko. Hindi raw sapat ang paglalabas niya ng akusasyon sa social media. Mabigat daw masyado ang mga bintang nito, kaya dapat daw iharap ito sa mga kinukulang ahensya ng gobyerno. Panawagan din nila mag-ingat laban sa anumang pananamantala kaugnay sa issue na maaaring magpasiklab ng emosyon at makaimpluwensya sa politika. Patuloy naming hinihinga ng pahayag si Romualdez at iba pang personalidad na binanggit ni Ko. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras.